Maraming salamat po sa napakagandang mensahe sa awit. Kamusta po mga minamahal po naming mga suking taga-subaybay at suking taga-kinig at nanonood sa ating pong programa gabi-gabi sa ating pong Sweet RR Prayer. I hope na ang bawat isa ay masaya, damang-dama ang umaapaw na pagpapala ng ating Panginoon na kasama po natin palagi ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi ang ating Panginoon ay mahal po tayo ng ating Panginoon. So, sa gabing ito, ang akin pong ibabahagi po sa inyo ay matatagpuan sa John chapter 14 verse 16 to 18. John chapter 14 verse 16 to 18. Tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Our Heavenly Father, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay maglaan ng oras para po sa inyo at kami po ay manalangin. Samahan niyo po kami habang kami po ay mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Kayo po ang mangusap sa amin, i-guide niyo po kami, bigyan niyo po kami ng makalangit na katalinuhan upang aming maintindihang maputi ang mensahe na aming pong pag-aralan sa gabi ito. Maraming salamat, dakilang Ama, dahil kayo po ay kasama po namin at inyo pong sinasagot ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa John chapter 14 verse isama po natin yung 15 to 18. Sabi po dito, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be with you. And the last verse, verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. So, mga minamahal ko pong mga kapatid, napakaganda po ang pangako ng ating Panginoon. Kung ating titingnan po dito, ito po ay the promise of the Holy Spirit. Na ang banal na Espiritu, alam naman natin, di ba? Sa ating panahon ngayon, hindi natin nakikita face to face yung ating Panginoon. Pero by the power, by the presence of the Holy Spirit, ay ating na-feel na ang Panginoong Diyos ay kasama po natin. Ito, alam naman natin ito, na ito po yung pangako ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya po ay aakyat na sa langit, kausap niya po yung kanyang 12 disciples, na mayroon po akong ibibigay sa inyo, na ito po ay makakasama nyo na magtapos ng aking banal na gawain. Ito po ay kasama ng kanyang mga alagad, mga disipulo ng ating Panginoon. Kasi kung tayo, if we, through the disciples, tunay na alagad ng ating Panginoon, ay nandyan yung Holy Spirit, kasama po natin, mga minamahal ko pong kapatid. Kasama natin ang Holy Spirit na ito po ay nag-guide sa atin. So dito, sa talatang ito, how did Jesus describe the Holy Spirit? Mayroon lang po akong 10, mga minamahal ko pong kapatid. 10 na ito po ay dinidescribe ng ating Panginoon. At sa ating kapanahunan ngayon ay ito po ay ating na-experience bilang kanyang alagad, bilang tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Yung una po dito na dinescribe ng ating Panginoon through kung paano ang Holy Spirit, yung banal na Espiritu, na ito po ay kasama natin at naninirahan sa kanyang mga alagad at tumutulong sa kanyang mga alagad para gampanan at gawin ang kanyang banal na gawain. Yung una po ay start sa letter C. Ito po yung conviction. Now, when we talk about the conviction, is the presence of the Holy Spirit. Ito po yung una po. The Holy Spirit is everywhere and working in everyone's heart.
This is the work of the Holy Spirit. Kung nandyan ang Holy Spirit, ito po ang function ng Holy Spirit sa mga alagad ng ating Panginoon, sa kanyang mga anak, sons and daughters of Jesus Christ, na nananampalataya sa Kanya. Yung conviction na ito po ay the presence of the Holy Spirit, na siya ay nagkukonvict sa atin. His compassion and desires for His children is greater than anything we can ever imagine. We can be confident He is working with us, na tayo bilang kanyang ah, mga anak ng ating Panginoon ay ito po yung conviction na tayo, kasi kasama natin yung Holy Spirit. So mayroon po tayong confident sa ating Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid, because kasama natin yung Holy Spirit. So we can be confident He is working with us and with everyone around us to convict them of their need for God. And He will convict us of where we need to change to experience all He wants us. Mga minamahal ko pong kapatid. So ito po ay dinidescribe ng ating Panginoong Jesus. Yung Holy Spirit, na yung una po ay yung conviction. Now, when we talk about conviction, is the presence of the Holy Spirit sa kanyang mga anak. And then yung pangalawa po ay, pangalawang C dito ay conversion. Na yung Holy Spirit, siya po yung nagko-convert sa lahat ng mga tao na magpasakop sa ating Panginoon. When we talk about the conversion, di ba, this is very important sa atin na daily, napakalaga ay araw-araw, hindi lang po sa panahon na tinanggap na tayo po ay nabaptize through immersion, hindi po doon yung conversion, kundi by the na ang conversion ay daily po, mga minamahal ko pong kapatid. At ito po ay ang Holy Spirit, siya po yung nagko-convert. At when we talk about conversion, is born of the Holy Spirit. So we cannot share that we do not have. We must experience the power of the cross, knowing God's great love for us and receiving His salvation. We have the great joy because we are forgiven and have eternal life. So we become a new person, reborn by the Holy Spirit. This is the basis of our witness. Mga minamahal ko pong kapatid, ito po yung dinidescribe ng ating Panginoong Hesus, yung Holy Spirit, na siya po ay nagko-convert sa atin. And then, yung pangatlo po dito ay dinidescribe ng ating Panginoong Hesus ang Holy Spirit sa pamamagitan ng Bible study. When we talk about Bible study, na kapag tayo po ay nag-aral ng kanyang banal na salita, ito po ay sword of the Holy Spirit. Sword of the Holy Spirit. So a baby must grow or it will die. A branch must stay connected to the vine or it wills wither. So we must continue to grow and be connected to God through prayer and Bible study. Tayo po ay lalago sa pamamagitan kung tayo po ay nag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Kasi kung tayo po ay nag-aaral, nagbabasa ng kanyang banal na salita, ay ating masumpungan na ito po ay sword of the Spirit, at marami tayong matutunan na mga pangako ng ating Panginoon, na ito po ay sa pamamagitan ng kanyang mga promises ay tayo po ay makilala natin ng lubusan yung ating Panginoon, na siya po yung ating tagapagligtas. At sa pamamagitan ng mga pangako na yun na ating natutunan, ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon na sa kabila ng mga ups and downs, mga problema, ay mabibigyan tayo ng pag-asa na tayo po ay mananatili at magpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At dahil ating pinanghawakan ang kanyang mga pangako. And then, yung pang-apat po, mga minamahal ko pong kapatid, ano po yung una kanina? Yung una po ay conviction, na ito po ay ibig sabihin the presence of the Holy Spirit.
And then, yung pangalawa po ay conversion. Now, when we talk about conversion, is the born of the Holy Spirit, the Spirit. And then, yung pangatlo po ay Bible study na ito po ay sword of the Spirit. And then, yung pang-apat po ay ito po yung Christian character. Christian character. Mga minamahal ko pong kapatid, kung tayo po ay na-convict na ating ah, nadama na ang ating Panginoong, yung Holy Spirit ay always present sa atin, ay tayo po ay mahihikayat. Ma-convert po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung tayo po ay na-convert, ay tayo po ay patuloy na mag-aaral ng kanyang banal na salita, na ito po ay sword of the Spirit, na kung saan ay tayo po ay makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. And then, nandito na po yung pang-apat. Papasok po tayo sa pang-apat, na ito po yung Christian character. Na makita po si Kristo sa atin, at yun po ay the fruit of the Spirit. Mga minamahal ko pong kapatid at mga kaibigan po namin na kasama po namin ngayon na nanonood sa mga oras na ito. So, yun po yung Christian character. Now, when we talk about Christian character, kapag tayo po ay nag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon, ay magbubunga po yung the fruit of the Spirit, which is ito po yung the character of Jesus Christ. So, the natural result of connection with Jesus is to have the fruits, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. This will win the hearts of the people and draw them towards God. Mga minamahal ko pong kapatid, ito po yung character. Ito po yung character ng ating Panginoon, na ito po yung the fruit of the Holy Spirit na makikita po sa atin. Yan po. Kapag doon po nakikita, ay dyan rin po papasok yung prayer na atin pong ginagawa po sa mga oras na ito, na mga minamahal ko pong kapatid, especially sa ating pong programa, Sweet Hour, Our Prayer. Na ito po yung panglima, yung prayer. Now, when we talk about prayer, is the breath of the Spirit. Breath of the Spirit. We need God light. We need air. So, we receive His life giving power through prayer. Dahil nga yung ating Panginoon, di ba? Siya po ay si Jesus Christ. Siya po ay nag-pray, nananalangin. So, we need to talk to God all time about everything. We also need to pray for others. We cannot change anyone. Only the Holy Spirit can convict and transform the hearts. As we pray, we humble our hearts, recognize our weakness, and rejoice in God's strength. Mga minamahal ko pong kapatid. So, because only God can transform. Only the Spirit can convict and transform the hearts. Kaya ito po mga minamahal ko pong kapatid. We experience the Spirit kung tayo po ay in-encourage niya. Mag-pray ka, mag-pray ka. Lahat ng mga problema mo sa buhay, lahat ng mga plano mo, lahat ng mga kagustuhan mo ay napakalaga na ilapit natin sa ating Panginoon at ating ipag-pray. This is the work of the Holy Spirit na tayo po ay ginaguide niya po, na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Because ang prayer, ito po ay breath of the Spirit. Yung pang-anim po, mga minamahal ko pong kapatid, good works. When we talk about good works, ito po yung gift of the Spirit. Gift of the Spirit. The Holy Spirit fills us with His oil and make us a shining lamp of good works to reach people, and He will give us many gifts to empower us to do work as Jesus did. So ito po yung the gift of the Spirit. Mga minamahal ko pong kapatid, yung good works, na yung Holy Spirit ito, ang banal na Espiritu, siya po yung nagbigay sa atin.
Spirit fills us with His oil and make us shining lamp of good works. Diba? When we talk about good works, ito po yung good deeds po natin. Na ito po yung uh, uh, ang banal na espiritu po ang nag feels po sa atin na tayo po ay mag-shine, mga minamahal ko pong kapatid. Because God, ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit, ito po ay ginaguide niya po tayo at in-encourage niya po ito na to do good works upang tayo po ay mag-shine. Di ba po, mga minamahal ko pong kapatid, na yung liwanag na yon, to make us simple, ayun po yung ating mga mabubuting gawa, mga minamahal ko pong kapatid. Okay? Bago po tayo papasok sa pang-pito po, kasi 10 po ito. And again, atin pong ulitin. Ano po yung una? Yung conviction, na ito po ay the presence of the Spirit. And then yung pangalawa po ay conversion, born of the Spirit. And then yung pangatlo po ay Bible study, sword of the Spirit. And then yung pang-apat ay Christian character, fruit of the Spirit. And then yung panglima ay prayer. Ito po yung breath of the Spirit. Kaya po tayo ay napakalaga na manalangin. And then yung anim po ay good works, gifts of the Spirit. And then yung pangpito po ay spoken witness. Ito po yung the tongues of the Spirit. When the disciples prayed, the Holy Spirit filled them with boldness, and they spoke everywhere for God with power and deep love, and we will too. Kaya po ito po mga minamahal ko pong kapatid, na napakalaga na share, sabihin natin, tell the story of Jesus Christ sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Spoken witness, ito po yung tongues of the Spirit, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya ito po is very important po sa atin dahil inaccept natin, tinanggap natin yung truth. And then yung ating Panginoon ay ninanais niya po tayo na tayo po ay mag-witness at ibahagi ang good news of salvation, ang katotohanan sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Spoken witness, tongues of the Spirit. And then yung pangwalo po, mga minamahal ko pong kapatid, community of believers, na ito po yung body of the Spirit. We are baptized by the Holy Spirit into one body, and each of us affects other. So we are to show the world that we are Jesus disciples, di ba? Na ipakita natin na tunay at totoo po tayong mga alagad ng ating Panginoon, di ba? Kaya nga po sa atin po ngayon na ini-encourage po tayo na gumawa ng alagad ng ating Panginoon. Go and make disciples. Hindi po yung sarili po nating disipulo, kundi ito po ay disipulo ng ating Panginoon. Bakit? Bakit ito ang ninanais ng Panginoong Diyos? Para ma-mobilize ang kanyang banal na gawain, para ma-sustain ang kanyang gawain. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, ito po ay ipinakita ng ating Panginoon. Sa simula pa lang na tinawag niya po 1, 2, 3, and then nagiging 12 disciples, and then dumami na po, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya kung ating titingnan po ay marami na pong mga churches, di ba? Sa panahon ni Pablo, kahit nga si Pablo yung pinaka kung ating titingnan po, siya po yung ay church planter, napakagaling na church planter, di ba? Nagtanim siya ng iglesia sa Galacia, sa Thessalonica, sa Episo, yun po mga sa Colossians, di ba po, mga minamahal ko pong kapatid. Ito po yung si Pablo ay, siya po ay, para masustain po yung mga churches na yon, ay siya po ay gumawa ng alagad ng ating Panginoon. Nag-train po siya ng mga leaders at i-make disciples na gagawa rin po ng mga alagad ng ating Panginoon.
Yun po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya community of believers, ito po yung the body of the Spirit. We are baptized by the Holy Spirit into one body, and each of us affects the affects the other. We are to show the world that we are Jesus' disciples by how we love one another. The world will be drawn to God as they see Him in our community. Body of the Spirit, community of believers. Mga minamahal ko pong kapatid. Ikasyam po. Dito na po tayo sa ikasyam. Worship. When we talk about worship, is temple of the Spirit. So God created us to enjoy Him and worship Him. We are invited to meet and worship God together every Sabbath and other times too. When two or more are gathered, God comes in the special way. We become a temple of His dwelling. The uniqueness of each person, the ethnic group reflects a piece of God's character and gives Him delight as they worship. Mga minamahal ko pong kapatid. So, worship is the temple of the Spirit. Mga minamahal ko pong kapatid. Na tayo ay sama-sama na uh, one or two gathered together, ay nandun po yung ating Panginoon, ay yun po na tayo po ay worship. In-emphasize po dito na dinidescribe ng ating Panginoon, and worship is the temple of the Spirit. Kaya napakalaga po sa atin na tayo po ay maglaan ng oras sa ating Panginoon. We worship Him in spirit and in truth, mga minamahal ko po kapatid. And then, yung ika-10 po, mga minamahal ko po, ito po yung multiplication. Multiplication. When we talk about multiplication, reign of the Spirit. So, God wants to reach the entire world. He is preparing us daily, growing us to be mature enough to receive the full measure of the Holy Spirit. So, He wants us to prepare ourselves and others by seeking to train each member to be a worker of God. Kaya nandyan pa rin po yung discipleship po, no? Multiplication. Kasi, kaya this is very important po sa discipleship, yung multiplication, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya masabi mo talaga natin na yung making disciples, ito po ay mamobilize ang banal na gawain ng ating Panginoon. Kasi tested and proven pa lang po sa during the time ni Paul, di ba po? At sa hindi lang po kay Paul, bago si Paul, yung kanyang yung 12 disciples ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng multiplication yung mga church, yung church dahil sa discipleship. So, He wants us to prepare ourselves and others by seeking to train each member to be a worker of God, and then in turn to train up others. Each church is also to start daughters churches and to teach them to start other new churches, and He will finish the work through His church and then come again. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, kaya this is very important po yung making disciples na mamobilize. Ito po yung way para lalong mapabilis at mapadali ang banal na gawain ng ating Panginoon. Na marami pong tao makakilala sa Kanya at mailapit sa ating Panginoon at tatanggap po sa Kanya. Kaya this is the work of the Holy Spirit. Diba? Na ito po ang napakagandang pangako po ng ating Panginoon, diba? Na ako po ay aakyat sa langit at mayroon po akong ibibigay sa inyo, iiwan sa inyo, na ito po ay makakasama niyo po, na ito po ay magtatapos ng kanyang ng aking gawain, sabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya po ito po mga minamahal ko pong kapatid, ganito dinidescribe ng ating Panginoong Yesus ang Holy Spirit, na yung Holy Spirit ay siya po yung nagko-convict. Conviction is the presence of the Spirit. Conversion, nag-convert po sa atin, born of the Spirit.
And once na tayo po ay na-convert, ay we study God's Word. Na ito po ay the sword of the Holy Spirit. And then if we study God's Word, ay makikita po sa atin yung Christian character. Yung character ng ating Panginoon na ito po ay the fruit of the Spirit. Kung nandyan po yung the fruit of the Spirit, ay if we believe in God, we also spend time daily, whatever our plans, ay we pray, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ito po ay the breath of the Spirit. And then, if we pray, and mga minamahal ko pong kapatid, kung tayo po ay nanalangin, ay makikita rin po sa atin yung good works, na ito po ay the gift of the Spirit. And then, we share the gospel, we share the truth, spoken witness, na ito po ay the tongues of the Spirit. And we also magkaroon po ng community believers, kung ating i-share, di ba po? Na yun po ay community of believers is the body of the Spirit. And also the body of the Spirit ay we worship God. Na ito po ay the temple of the Spirit. And then magkaroon po ng multiplication. Na ito po ay the reign of the Spirit. Mga minamahal ko pong kapatid. I hope sa gabing ito ay tayo po ay na-bless sa ating pong pag-aaral na yun pala ang Holy Spirit ang nag-guide po sa atin. Kaya po tayo ay nandito, naglalaan ng oras na tayo po ay nagpipray sa ating Panginoon, and we also involved sa kanyang banal na gawain because of the Spirit, na ang Holy Spirit ay nag-guide sa atin at ginagamit po tayo ng ating Panginoon sa kanyang banal na gawain. So, I hope na ang bawat isa ay na-bless sa ating pong pag-aaral ito. Good evening po and God bless po sa ating lahat.